Magandang hapon, DJ Rocky. Isa ako sa mga listener mo sa YouTube. At hangang-hanga ako sa kagalingan mong magbasa ng mga secret file. Kaya naman, naisipan ko na i-share din ang sarili kong secret file. Itago niyo ako sa pangalang Julieza. 20 years old, taga Mindanao. Second year high school pa lang ako noon. Natuto na ako mag-cutting class sa paaralan namin. Pasok ngayon, cutting bukas. Ina-alternate ko ito. At sa pagka-cutting namin, naggagala kami kung saan-saan. By the way, night class kasi ang meron ako. Kaya ang dali-dali lang sa akin pag nagka-cutting at pag naggagala kami. Isang gabi, sa paggagala namin, merong huminto sa harapan namin na isang kotse. May lumabas na isang lalaki sa magarang sasakyan na ito. At ayun, nakikipag-usap sa amin hanggang sa gusto niyang kuhain ang cellphone number ko. At dahil sa mapilit itong lalaking to, ibinigay ko na lang para umalis na siya. Pero eto ang nangyari. Bago siya umalis, talagang miniskol niya pa yung cellphone number ko. At kinabukasan, nag-text siya sa akin at ang sabi niya ay, "Hi ganda." Nag-reply naman ako ng, "Who you?" At nag-reply naman siya ng, "Ako nga pala yung kagabi na nanghingi sa'yo ng cellphone number mo." Ang reply ko, "Okay." Simula nun, palagi na kaming nagte-text at dumaan ang mga linggo na gusto na niyang makipagkita sa akin. Meron daw siyang ibibigay sa akin. At dahil may ibibigay siya sa akin, ayun nga, nagkita kami. Pero, at matapos namin dun, meron siyang inabot sa akin na isang cellphone. Tinanong ko siya kung bakit niya ako binigyan nun. Ang sabi niya, "Nakita ko kasi yung cellphone mo nung pag-miss call ko halos ang tigas pindutin nung ini-end call mo." Kaya ayun nga, dumaan ang mga ilang buwan. Nagpapalitan na kami ng I love you and I miss you. Naing in love na rin ako sa kanya. Kasi hindi lang siya gwapo, kundi mabait din siya. Palagi niya ring dinadagdagan yung baon ko sa school. At sa tinagal-tagal ng relasyon namin, almost 1 year na, marami nang naganap. Tapos, bigla ko nalang nalaman na may asawa at anak na pala siya. Nalulungkot naman ako kasi mahal ko na siya sa kabila ng nalaman ko. At kahit ganun, gusto niya pa rin makipagkita sa akin. Siyempre, gusto niya pa rin doon sa malamig na kwarto, yung walang kusina. Kasi doon lang din namin maitatago yung relasyon namin. Wala naman ako magagawa kasi mahal na mahal ko siya. Ewan ko ba kung bakit ganun ko siya kamahal. Siguro dahil siya yung unang beses na nakasama ko. Sa alam nyo na. Ewan ko. Alam ko naman na mali ng ugnayan. Laking gulat niya at nadismaya siya. Sising-sisi siya sa nalaman niya. Nabuntis na ako. Buntis na pala ako sa ibang lalaki. Oo. Buntis na ako sa pagkakataong yun.
Sana daw hindi nagkaroon ng chance na nagkahiwalay kami. Sana sa kanya lang ako. Pero alam mo, sa kabila ng lahat, tanggap niya pa rin ako. At mahal niya pa rin daw ako. After kong manganak, dumaan ang ilang buwan, handang-handa nang lumaban ang katawan ko. Nakipagkita na naman siya sa akin kahit may asawa na ako. Pero kasi LDR kami ng asawa ko kasi nasa abroad to. Hindi ko mapigilan. Nakipagkita ako, may nangyari na naman sa amin. Tapos, nakagawian na namin. Kasi ramdam na ramdam ko pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya ibinibigay ko yun. Kahit parehas na kaming merong asawa at anak. Nalulungkot ako kasi bakit hindi na lang kami yung magkatuluyan? Bakit ibinigay pa kami sa iba? Yung tipong nagkakatikiman na nga kami pero hindi kami tinadhana. Siya kasi yung gusto ko kasi sweet siya sa akin. Tapos, damang-dama ko yung pagmamahal niya. Hindi tulad ng asawa ko. Na parang palagi na lang akong kinokontrol. Feeling ko nga, walang pagmamahal ang namamagitan sa amin ng asawa ko. Nasanay kasi ako sa taong mahal ko na minamahal din ako. Sising-sisi na rin ako dahil nagpabuntis agad ako sa iba. Gayong iba naman talaga yung mahal ko. Hindi kagaya nung dati na pag gusto naming magkita, magagawa ng paraan. Ngayon, meron nang nagmo-monitor sa akin. Nalulungkot ako. Sobra. Kasi dati, wala namang nagbabawal lumabas-labas. Pero, mahal ko rin naman yung asawa ko. Kahit kinokontrol niya ako. Pero iba Mas mahal ko talaga yung taong bigla na lang dumating sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan. Tsaka tumutulong din siya sa mga pangangailangan ko sa bahay. At lalo na sa baby ko. Alam kong mahal niya ako. Pero nararamdaman ko rin naman na mas mahal niya talaga yung babaeng pinakasalan niya. Kasi nga, hindi niya maibigay sa akin yung apelyido niya. Masakit. Napapaisip na lang ako na bakit naman ganun? Bakit ako yung girlfriend niya? Ako naman yung nagbibigay ng ligaya sa kanya. Bakit hindi ko siya pamang-may-ari? Hindi naman ako yung tipong maninira ng pamilya, mangangambala, o manggagambala. Gusto ko naman syempre tahimik yung pamumuhay nila. Masaya naman ako doon. Kapag masaya siya, mas lalong masaya ako pag nagkikita kami. Pero ang dami ko pa rin katanungan sa isip ko. Bakit kailangan ko pang magtago, maglihim, hindi maipakilala? At doon ako nasasaktan. Hindi ko alam kung kaya ko siyang kalimutan at iwanan para lang matahimik na kami. Kasi sa ngayon nagdududa na rin yung asawa ko sa akin. Inaaway niya ako kasi iba na daw yung pakikitungo ko sa kanya. Sweet kasi ako sa kanya nung hindi pa kami. At nung naging kami na, sweet pa rin naman ako. Pero nung nag-abroad na siya at hindi na kami nagkita, parang iba na yung nararamdaman ko sa kasama ko. Ano nga bang gagawin ko? Kakalimutan ko na ba itong lalaking nagpatibok uli ng puso ko para matahimik na yung kanya-kanyang pamilya namin? O ipagpapatuloy ko kung ano yung meron sa amin? Mahal ko naman yung asawa ko Pero mas mahal ko yung taong hindi ko kilala ng buo. Ano nga bang gagawin ko?
Sino nga ba sa kanila ang pipiliin ko? Hindi ko maikakaila, DJ Rocky, na maraming beses nang nangyayari ang hindi dapat mangyari sa amin nitong lalaking kinikita ko. Nakokonsensya na ako sa asawa kong nasa abroad dahil baka rin mabuntis ako nito. Pero alam na alam ko na hindi ako pananagutan nito kasi parehas kaming may pamilya na. Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Julieza at ito ang aking secret file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Neo. Matagal na po akong tagapakinig pero hindi sumasagi sa isip ko na isang araw susulat din pala ako sa inyo. Gusto ko po kasing ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nag-iwan ng mabigat na aral sa akin. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ganito po kasi, ilang araw bago ang sweldo, bigla akong nakatanggap ng notification mula sa isang payment app. May pumasok na 1,000 sa account ko. Napaisip ako kung kanino nang galing. Wala naman akong inaasahan. Wala din naman akong hinihintay na padala. Yung pagtataka ko napalitan ng tuwa. Sino ba naman ang hindi? Magandang biyaya yon, lalo na at petsa de peligro. Hindi nagtagal may pumasok na mensahe. Halatang natataranta at nag-aalala ang nagpadala. Nagkamali raw siya ng send kaya pakibalik ko daw yung pera. Kailangan daw yon nung padadalhan niya. Ilang beses kong binasa yung mensahe. Actually, ramdam ko din yung pakiusap. Dama ko yung urgency sa likod ng bawat salita. Pero sa kabila noon, hindi ako nagpatinag. Pinili kong ipagpaliban. Pinili kong wag pansinin muna. Para bang kinumbinsi ko yung sarili ko na okay lang naman siguro at maliit na halaga lang naman. Hanggang sa tuluyan ko nang inangkin ang perang hindi naman talaga para sa akin. Lumipas sa mga araw at nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. O baka mas tamang sabihing pinili kong kalimutan. Pagdating ng sweldo, nagpadala ako ng monthly allowance sa nanay ko sa probinsya. Pagod ako noon at antok na antok. At dahil kada kinsenas ko namang ginagawa, naging muscle memory na. Hindi na po ako nag-check. Napindot ko na ang send nang mapagtanto ko na ibang numero ang napadalhan ko. Ibang pangalan ang lumabas pagkatapos kong magpadala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Agad akong nag-message, nakiusap, nagpaliwanag, umasang mababasa, mauunawaan at maibabalik ang 5K. Pero wala. Walang sagot. At ilang sandali pa, tuluyan na akong blinak. Doon ko naramdaman ang bigat ng pakiramdam na wala kang magawa. Yung pakiramdam na umaasa ka sa kabutihan ng iba pero hindi mo nakukuha. Bigla ko tuloy naalala yung 1,000 at yung taong nagkamali din tulad ko. Doon ko naunawaan na hindi swerte ang pagtanggap ng bagay na hindi para sa'yo. Minsan, sinusubok ka lang. Sinusukat kung anong klaseng tao ka kapag may pagkakataon kang pumili, lalo na kapag walang nakakakita. Masakit isipin na nawalan ako ng 5,000. Pero mas masakit isipin na minsan, ako din na naging dahilan ng ganong sakit para sa iba. Kaya, binalikan ko yung una. Hinagilap ko ang mensahe.
inunblock ko ang number at walang pag-aalinlangan, ibinalik ko ang 1K na hindi naman talaga sa akin. Pinili kong itama kahit papaano ang pagkakamali ko. Kaya kong kitain yun. Pero yung konsensya, kapag pinabayaan kong masanay sa mali, unti-unting babaguhin ang pagkatao ko. Hindi dahilan ng kakapusan para hindi maging tapat. Lahat tayo ay nagkakamali pero hindi lahat pinipiling itama yun. Sana sa susunod na may dumating na sitwasyon na tulad nito sa atin, piliin natin na maging tama. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Neo. Neo! Ito nga ang kasabihan. What goes around, comes around. Diba? Life is a boomerang. Yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga. Oo. And At masakit talaga pagbabayaran mo on a high price. Correct, oo. Literal talaga eh. 'Di ba? At ganun din on a positive note, ganun din naman pagdating sa kabutihan. 'Di ba? Ang balik sa iyo is also 1,000-fold, 'di ba? Ganun naman din 'yon. So, kung pipili ka ng babalik sa iyo ng 1,000-fold, anong pipiliin mo? Yung mali o yung tama? Anong Yan. pipiliin mo? Yung itim o yung liwanag? O, Correct. 'di ba? Alin ang Oo. pipiliin mo? Choose your battle. Ayan. Choose your fighter. Oh, tsaka hindi lang ito hindi lang ito kay Neo kasi pati yung nanay niya nadamay na nag-i-expect ng pera. Correct. So ito yung consequence ng mali, ng kasalanan, madadama yung buong pamilya. Tama. Sabi nga hanggang 4th generation eh. Yan. Pero pag i-bless ka naman pag gumagawa ka ng tama, 1,000-folds naman, Oo, diba? nabe-bless din naman yung yung susunod na mga henerasyon. Correct, oo. Kaya nga minsan iniisip namin ni Diego, sa dami po ng mga pinagdaanan namin, ano po kaya yung ginawa ng mga ninuno namin? Ano kaya mga pinagagawa ng mga ninuno namin? Ayan. At may mga ganito kami mga matitinding pagsubok. Alam mo, ang maganda dito is that natuto tayo. Correct. Yun na lang naman talaga yun. Nabuksan yung isipan natin Correct. na yung mga generations na in the future na mula sa atin, diba? may iiwas na sila sa mga... Hopefully, kung nga naitatama na natin yung mga ibang mga Ayan. kamalian, 'di ba? Hindi naman natin masasabing talagang kaya nating itama ang lahat kasi hindi naman tayo perpekto kasi hindi tayo Diyos. Pero at least alam natin na kung ano man yung mga ginagawa natin at kinikilos natin ay meron pong epekto Tama. sa mga taong nasa paligid po Correct. natin, 'di ba? And good lang kay Neo kasi binalikan niya pa eh. Correct ka. Oo. Kumbaga, trinay niya pang itama. Oo. Ganun talaga in life, mga kabisyo. May mga tinatawag na tuition fee. At yung Ayan, tuition you have to fee, learn correct. in a hard way. Totoo. At narinig natin ng mga True. saying dati. yung ganyan talaga ang tuition fee. Consider it as ano tawag doon, yung learning. Oo. May presyo talaga ang pagkakatuto natin. Ganyan. Ganun talaga yun pag nasa UE ka. University of Experience. Correct, diba? At yun naman yung pinakamaganda doon kapag ka nakagraduate ka. Actually, feeling ko wala pa nakakagraduate sa UE eh. Oo. Kasi lifelong naman po yung Tuloy-tuloy pa rin experience, diba? Ang nangyayari lang, tumatalino lang Ayan, tayo masteral. Correct ka, tumatalino, nag-masteral, pumi-PhD, pero wala talagang tunay na nag-graduate kasi habang buhay tayo, nasa University of Experience po tayo. Tama. Ganun lang talaga. At least lang next time, 'di ba? Alam na natin na mali. Tsaka kung halimbawa tayo po ay nagdasal na Lord, sana po ibigyan niyo po ako ng pera kasi kailangan. Tapos may nakita ka po na wallet, na alam mong yung wallet na yan naiwan nung kaalis lang na ali. Huwag mong isipin na yung wallet ay yung sagot sa dasal. May sungay pang nag-iwan. Correct. 'Di ba? At ayaw natin na kukunin mo 'yon, 'di ba? Kasi ibig sabihin, ikaw na yung magtutuloy ng sungay. Ano na lang yung simpleng gawain na lang dati na feeling mo tuso ka, wise ka, na halimbawa, nagkamali ng sukli. Ayan. Yung sobrang sukli. Tuwan-tuwa ka pa eh. Pero yun pala may kapalit pala siya na may kapalit talaga siya na consequence. Meron eh. Dati tuwan-tuwa ka pa. Ay, naisahan Correct. ko. Meron eh. Meron talagang ganyan. Meron siyang, alam mo, natatandaan ko bigla ko lang naalala, ang pinaka first na memory ko sa karma o kaya sa ganyan na what goes around comes around was nung bata ako na hindi ko makakalimutan kasi umihingi sa akin ako yung panganay, 'di ba? Yung nakababatang kapatid ko ng chippy, kumakain ako ng chippy. Chippy baka naman. Favorite namin yung red. Ayan. So,
umingi siya sa akin, di ko talaga binigay. Tapos Aha. tinago ko talaga, pinagkatago-tago ko sa cabinet, ganyan. Inakyat ko nang hindi niya maabot kasi mas matangkad ako sa kanya, Aha. ganyan. Yung next day na nakita ko yung chippy, Aha. ang dami na pong kagat ng daga. Ang Si ending, Mabait yung... correct, si Mabait ang nakinabang. Ang ending yung nakinabang yung daga, hindi ko napakinabangan. Oo. Tapos hindi pa natapos doon. Nagtuloy-tuloy pa. Bukod sa hindi ko na nakain yung chippy, natandaan ko that day yung yung ninang ko bumisita sa bahay namin, nagbigay ng 500 sa akin. Aha. So yung 500 pesos nilagay ko sa likod ng shorts ko. Tapos hindi ko napansin, hindi ko siya naalala, nilagay ko sa likod ng shorts na hindi sa bulsa ha. Oo. Yung inipit ko Yung lang, sa bata garter ka eh. lang. Oo. Oo, sa garter Bata lang. ka eh. Parang hindi ko Oo. alam kung gagawin ko dito. Wala ka pa namang wallet talaga Oo. pag bata ka, 'di ba? So nilagay ko doon, iniisip ko kung saan ko ilalagay or baka bibili kong candy, parang gano'n. Oo. Nag-CR ako. Paghubad ko ng shorts, hindi ko naalala na nandun yung 500. Oh. Tapos, yung pag-flash ko, hindi na ako tumingin. Parang diretso flash. Ayun. Andun na siya. Nung pagtayo ko, nakita ko, sabi ni Ninoy, bye! Paalam! Mabuti man lang kung nandun siya sa yung Inabulok na, oo eh. wala na. Wala na eh. Nandun na siya sa dulo. Paalam. Huling paalam. Si Ninoy naging Rizal. Huling paalam. Tapos yun yung parang first lesson ko sa na kapag ka madamot ka, may mga parang yun yung naalala kong sa utak ko nung Oo. bata ako eh. I don't remember how old I was, but I was very, very young. Grade school, elementary. Na yun nga, na pag madamot ka, pag hindi ka marunong mag-share, may mga hindi magagandang bagay na posibleng mangyari sa'yo. So, naintindihan Ganon. na namin, kaya ganyan ngayon yung Nicole Yala. Aha. Sobrang dahil maaga siya nag-enroll sa University of Experience. Isipin mo, ang tinatanggap lang sa University of Experience ay mga college students. Ako, grade 3. Pumasok na. Ang advance aga. siya, advance. Alam mo na. Oo. Ganon. Pero Kaya yun yun yung yung- first lesson ko na, okay, so pag nagdamot ka pala, hindi pala to maganda. Parang yun yung tandang-tanda Oo. ko talaga nun. So, tumatak yun sa'yo. Tumatak yun Ayun. sa akin. Kaya si Nicole nabubudol. Correct. Kabibigay. Ang problema ko naman po ngayon, yun naman po yung patuloy kong inaaral sa University of Oh, Experience. masteral na. Kabibigay, 'di ba? Minsan napupunta sa nasa scam na. Ay, ganun po talaga, natututo. Yan. In life we always learn, mga Ayan. kabisyo. Basta ang pinaka-importante sa lahat, we always lay down our rights. Correct. Diba? Kagagaling lang natin sa Holy Week. Yun naman yung pinaka-message ng cross ni Jesus Tama. Christ. Di ba? So, mas unahin yung iba bago yung sarili mo. Totoo. Try natin kasi hindi naman madali talagang Oo, gawin mahirap, yun. mahirap siya. Mahirap kasi naturally selfish tayo Correct, oo. Iisipin talaga natin yung sarili natin. Sarili muna natin. Sarili bago ang iba, 'di ba? Pero lalo pa sa panahon ng krisis, mga kabisyo, iisipin din talaga Ay, lalo natin yung ngayon. iba. Kaya hindi rin para kunyari may mga nagsungit sa'yo tapos papatulan mo. Wag na. Oo. Kasi hindi mo alam ang dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Tama. Ay. Hindi, actually, alam mo yung dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Kakapagas niya pa lang. Kaya siya masungit. O siya, salamat na Alright. marami sa pagtutok, mga kabisyo. Araw ng kagitingan, mabuhay ang mga magigiting. Tama. O hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oh, actually yun yung pinag-usapan namin nung kamakailan lang. Sabi ko, kasi mga kasama namin sa church, sabi ko, ang pinakaano talaga dyan, dapat ilabas mo yung sarili mo pag may isang sitwasyon. Kasi kung nandyan yung sarili mo, mas uunahin mo yung Oo, karapatan mo eh. Sarili mo talaga. So sabi ko, ilabas mo muna, tapos tingnan mo kung bakit masungit siya. May context yan eh. May pinanggagalingan may dahilan. yan eh. May dahilan so bago kung ba't mo siya husgahan ganyan. yung tao, alamin mo muna kung bakit siya ganyan. Ang mahirap lang po kasi talaga, we don't come out with labels eh. Yun yung sinasabi ko lagi. Wala namang placard na nagsabi. Walang subtitle. Inabuso ako ngayong araw na ito or naloko ko sa pera ngayong araw na ito, maging mabait ka sa akin. Wala eh. Ayan. Talagang siguro general rule lang na may dahilan ng lahat. Bakit ganyan siya umasta. So, intindihin na lang natin. so- Lalo na in this time of crisis. Ayan. So yung ganun ang gawin nating practice. Hindi siya madali Hindi. So it's a practice. Kung makasabi naman kami, kala mo ginagawa namin. So, kinakailangan Oo. mo lang mag-relearn yung utak mo na every time na tao, kahit masungit pa yan,
Tingnan mo may pinagdadaanan. Ano kayang kwento niya? Anong Lagi may kwento backstory? yan. Oo, yan. Context please. Oo, Ganon. context. May importante yung Oo, context. context. Anong dahilan? Para hindi tayo makapaghusga ng anong tao. True Lalu. O siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo today. Bye! Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cha, 25 years old at isang virtual assistant. Ang totoo po niyan, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong sulat ko. Ilang beses ko nang sinubukang buuin sa isip ko ang mga salitang isusulat ko, pero sa tuwing sisimulan ko, parang bumabalik yung bigat ng pinagdaanan ko. Siguro, magsisimula na lang ako sa totoo. May isang pagkakataon po kasi sa buhay ko na pagod na ako. Sunod-sunod po kasi yung mga problema at kahit anong pilit kong tumayo, parang may humihila sa akin pababa. Solong anak po ako at lumaki akong kami lang na nanay ko. Maaga kaming iniwan ng tatay kaya si nanay ang naging buong mundo ko. Kaya nung nagkasakit siya, ginawa ko ang lahat para gumaling siya. Naubos ko ang ipon ko, nabaon ako sa utang at napabayaan ko ang trabaho. Ang malungkot, kahit ginawa ko na ang lahat, hindi pa din naging sapat. Nawala pa din ang nanay ko. Kasabay ng pagkawala niya, nawalan din ako ng direksyon sa buhay. Isa-isang nawala yung mga kliyente ko hanggang sa wala nang natira. As if hindi pa sapat yun, iniwan din ako ng boyfriend ko. Inabandon na niya ako sa panahong pinakakailangan ko ng kasama. Doon ako tuluyang nadurog. Napagod ako sa buhay. Hindi yung pagod na kaya kong ipahinga ha. Yung pagod na tumatagos hanggang buto at kaluluwa. Yung tipong kahit paghinga ko, mabigat. Isang gabi na pasalampak na lang ako sa sahig. Naubos na ang luha ko at wala na akong maiiyak. Naisip ko na baka pwedeng tapusin ko na lang lahat. Habang iniisip ko kung paano ko wawakasan ang paghihirap ko, nakaramdam ako ng gutom. Napangiti ako kasi ba naman sa ganoong kalagayan, nagugutom pa din ako. Tumayo ako at pumunta sa ref. Binuksan ko ang ref na walang laman, isang paalala kung gaano ko kalugmok. Pagbukas ko ng freezer, nakita ko yung kalahating baso ng ice cream na tira ko nung isang araw. Habang tinutunaw ng lamig ang dila ko, biglang bumalik yung alaala ng kabataan ko. Bihira lang kasi kaming makakain ng ice cream dati. Kadalasan tuwing birthday ko lang. Minsan nga wala pa. Pero nung may trabaho na ako, kaya ko nang bumili ng ice cream kahit kailan ko gusto. Hindi ko na kailangang maghintay ng okasyon. At doon ko na-realize na malayo-layo na din pala ang narating ko. Maaaring bagsak na bagsak at ubos na ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala nang saysay lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang ako. Kung kinaya ko noon, kakayanin ko ulit. Kahit paunti-unti, kahit mabagal, kahit mahirap. Kinabukasan sinubukan kong bumangon ulit. Nag-apply ako. Hindi naman naging madali. Maraming rejections pero hindi ako sumuko. And finally, may tumanggap sa akin. Unti-unti din nakakabayad na ako ng utang. Dahan-dahan bumabalik ang tiwala ko sa sarili ko. Hindi pa din perpekto ang lahat pero mas kaya ko na ulit. Sa totoo lang, yung kalahating baso ng ice cream ang nagligtas sa akin nung gabing yun. Para sa mga listeners ninyo na pagod na, hindi kailangan ng malaking dahilan para magpatuloy. Minsan, sapat na ang isang alaala o maliit na bagay gaya ng kalahating baso ng ice cream para maalala natin kung sino tayo at kung gaano pa kalayo ang kaya nating marating. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, sana wag kang susuko agad.
pwedeng magpahinga, pwedeng umiyak, pero bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ang sarili. Sa susunod na mapagod ka ulit, tandaan na hindi pa tapos ang misyon mo sa buhay. Lalaban ka pa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ganda naman ng kwento mo. Ganda ng kwento. Very inspirational. Correct. Yung never giving up. Nandun ka na sa verge of giving up. Nandun ka na sa sukdulan. Correct. Sinabi mo nga at inamin mo sa amin na naiisip mo na wakasan ang lahat. 'Di ba? Tama. Pero buti na lang talaga. Alam mo, minsan talaga pagpatay gutom tayo, minsan naliligtas din tayo eh. Oh, yan. Alam mo yan yung Kalam naisip ng ko eh. sikmura. Oo eh. Diba, tingnan mo, pag patay gutom ka, hindi ba't magsisipag ka sa trabaho? Oh. Diba, ako yan yung isa sa mga dahilan ng pagbangon ko eh. Patay gutom yung pamilya ko. Uy, happy 16th anniversary sa aking Ayan. asawa. Happy anniversary sa inyo. Jowa Dick. Ayan. At dahil patay gutom yung asawa ko, grabe din ako magtrabaho. So, parang in the same way na itong si Cha, 'di ba, na dahil umiral yung kalam ng sikmura pagiging patay gutom, naalis siya sa naalis siya sa trail of thought of ending the life. Yes. 'Di ba? And then pumunta sa sa ref, binuksan yung ice cream, 'di ba? And the rest is what she mentioned dito sa story. Alam mo, minsan ganun din lang talaga yung yung buhay. Hindi na kailangan na malalaking mga steps. Correct. 'Di ba? Hindi kailangan na kung kaya mo namang malaking steps na may kasama pang split, tumbling at kandiret, edi why not, 'di ba? To go on and move forward. But there's some people like Cha na it just took a simple, hindi nga isang buong ice cream, Correct. kalahating baso ng ice cream na tira, 'di ba? Oo. It just took a simple ice cream Ayan. para mag-move forward siya. At hindi nga kailangan malaki ang step lagi. Kahit maliliit na steps, pero umuusad ka. Napaka-amazing lang kung small things just like kalahating baso ng ice cream. Correct. Yung magbabago ng perspective ng buhay natin. And 'di ba, unti-unti nagiging okay na ang lahat, unti-unti. Hindi pa naman perpekto pero unti-unti. And it's a reminder na kapit ka lang. Tsaka ang bata-bata mo Oo, pa, sobra 25. Although sa totoo naman at 25, apakarami mo naman din talagang dinaanan, 'di ba? Kasi kung yung resume mo sa mga pinagdaanan Oo, mo. baka mga 62 pages, 'di ba? At only 25 years old. Correct. Ganyan. Pero tama si Jex, ang bata-bata, ang dami pang pwedeng magawa. Yes. Kami nga may edad ang dami pa namin ginagawa. Ay mo yun, parang tinutuloy at laban lang kami ng laban. Paano ka pa? Sa pinagagawa nga ni Nicole, pumalakda. Correct, 'di ba? Pero tuloy lang. Tuloy ang laban. Diba? Tuloy lang ang laban, ganun. Matanda na kami niyan, ha? What more ikaw na 25. So, it's so nice to hear from you na nalagpasan mo yung moment na yan. Kaya nga, di ba yun yung sinasabi sa psychology, Jegs, na kailangan pag nandun ka, kaya sinasabi nila pag nandun ka sa heat of the argument, yung nakainitan na talaga ng pakikipag-away at talakan, di ba? Huminga ka ng malalim. Correct. Kasi pag huminga ka ng malalim tapos sustain mo yung breathing, yung pipigilan mo yung hininga mo. Huwag matagal, ha? Na ilang segundo para deep breathing lang. Uy, parang hindi na siya huminga. But violet na siya. Paano sabi ni Nicole ano daw yung Deep hininga? Deep breathing ang sabi ko. Ibig sabihin ng breathing, you breathe in and you breathe out, 'di ba? So, hinga ka ng malalim. 'Di ba? Tinuturo yan ng lahat ng mga ng mga psychologists and experts that when you do that, mawawala ka dun sa moment, yung brain mo ay matatanggal. Para mag-snap ka. Oo, Ayan, parang yun lang yung pipitik. mag-snap ka kasi napakahirap pag nagkaroon ka ng emotional hijack. Yung logic mo, hindi na siya gumagana. Yung gumagana lang, the part of the brain, yung amygdala is more The on emotion. emotions. Kaya tama din yung yung stop ka ng breathing para mag-snap ka. Parang sa aso, 'di ba? Pag ang turo naman niya ng mga trainer ng mga aso, pag may kinakahulan yung aso na isang bagay, parang hihilahin lang yung leash ng konti para mag-snap lang. Kasi yung brain nila naka-atake lang doon So pag nag-snap, nawawala na. Correct. So parang ganun din. And in the case of Cha, yun yung pagpunta sa ref at pagkuha ng ice cream. Yung ice cream. And in your case, kunyari na nakatutok, kunyari road rage.
'Diba? Let's say road rage. Oho. Nandiyan ka sa kalagitnaan ng kainitan ng kung sino man yung nag-overtake sa'yo or whatever, Correct. binusinahan ka ng malakas, 'di ba? Hinga ka na malalim para matanggal ka dun sa eksenang galit na galit ka. O kaya inom tubig, 'di ba? Ganyan. Para bumalik ka dun sa sa yung nag-iisip ka sa Oo. logical, hindi puro emosyon. True. O yun ang nakakatakot, yung emotional hijack na yan na parang Ay, biglang nako. nagdidesisyon ka ng wala sa ayos. wala sa ayos. Correct. Ayan. Salamat sa iyo, Cha, for reminding all of us na never to give up, Yes. laban lang. Mhm. At uulitin ang tambalan kung hindi pa happy, hindi pa ending. Correct. So dadating din ang happy moments mo, Yes, Cha. oo. The And best is yet to again, ang come. bata mo pa, ang dami pa pwedeng mangyari sa'yo, ang dami mo pang pwedeng gawin to rewrite your Correct. future, di ba? Totoo. It's not the end. Tama ka naman siya. Hindi pa tapos ang laban. Correct. At syempre, yung mga pinagdaanan mo, gamitin mo yung bilang motivation. True. Oo, At yun kami man. lahat na motivate na nga Correct. sa mensahe mo. Oo. Kaya salamat sa iyo, Cha. Kain tayo ice cream. Parang gusto ko nga, bigla ako nag-iisip na, pabili kaya tayong ice cream. Parang Kaya- gusto ko. O siya, Natakam tuloy kami sa Correct. ice cream. o siya, kami po bibili na ng ice cream. Exit na muna kami for now. Salamat Ayan. siya for sharing your story Hanggang with us. dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Cha, salamat sa kwento mo. Thank you, Cha. Very in time sa ating Upcoming pagkakaroon ng Holy Week. break. Oo, na laging pag sa mga ganitong you're in the dark place of your life, laging lapit tayo kay Lord. Correct. Oo, Kapit. yan. Siya yung siya yung light at Oo. the end of the tunnel. Kasi siya ako, yung light in the naniniwala darkness. ako yung gumalaw dito, nung gumalaw si Lord, ginamit lang yung kapirasong ice cream. Pero si Lord yun. Oo. Alam mo tong si Lord, minsan din eh. Minsan gumagamit siya ng mga grand gestures. Kasi maano yan eh, di ba? Siya yung tipong kaya niyang gumawa ng Milky Way at kaya niyang gumawa ng, di ba, ng mga stars, mga planeta at galaxies. Hindi niya Ayan. lang isa, kundi marami, di ba? Oo. Pero meron din siyang mga pa-effect na ganito. Correct. Kalahating baso ng ice cream. Yeah. Gamitin ko para bumalik ka sa akin. Oo, Ganon. yan. We're happy for We're you, happy for you, Cha. Cha. And And, we're looking forward sa iyong pag-angat ng dire-diretso. And hopefully na makapagkwento ka uli dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay na success story mo na. Yes. Looking forward yung to that. tipong I can Mga see. CEO ka na. Correct. Tapos, ikaw na may-ari ng sarili mong franchise ng ice cream. Tapos, Kukunin mo kaming endorser. yes, True Lalo, di ba? Favorite ko yung mga Rocky Road dish yan, Yan. di ba? Para alam mo na, Oo. di ba? Salamat sa iyo, Cha, for Ayan, sharing your thanks, story Cha. with us. Thank you. Alright. O siya, kami po i-exit na for now. Maraming salamat po mga kabisyo. Kakabanding-banding tayo muli. After a week. Easter Monday. Oh, yun, Monday na, Yan, Monday. Monday. Bye, Bye. everyone. Have a blessed Holy Week. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At gusto namin kayo i-welcome sa programang Hindi Ka Huhusgahan. Pagkasi kaya'y pakinggan. Ano ulit? Dude, pasensya na po kayo, sandali lang. Inaayos kasi ni Titangelo yung namin, yung isang cellphone namin ng pang-live namin. So ulitin namin yung intro talaga namin, ha. Welcome to the program. Ito po ang programang Hindi Ka Huhusgahan. Magkasi kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Kaya naman i-welcome na natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello po, magandang gabi. Opo. Good evening. Good evening, DJ. Good evening. Kamusta po kayo, ma'am? Eto, okay lang. Yun. Ano pong pwede namin itawag sa iyo, ma'am? Si Jim. Medyo hindi po malinaw yung pagkakarinig po namin sa inyong pangalan, ma'am. Pwede po bang paulit?
Si Jean. 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 Yes, Jean. 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 Miss Jean. Ilang taon na po kayo? 31. 31. Tagasan po? Ano pa? Tagasan po kayo? Taga Cavite. Taga Cavite. Taga Cavite. Medyo paos ako, sorry po. Okay lang po. Alright, ma'am. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa, ha? Jean, 31. From Cavite. Ano ang top secret mo? Balik po, I'm married na. Married na ako. Tapos, bumalik yung guy na nakilala ko dati pa. Tapos, sinabi niya sa akin na ako daw yung first love niya. Oh. Tapos, may feelings din ako sa kanya dati. Pero, hindi namin natuloy kasi that time din, meron din akong boyfriend noon. Parang naging tropa lang kami. Tropa-tropa, ganyan. Tapos, sobrang sweet. Napapol din naman ako sa kanya that time. Pero, kasi nga may boyfriend ako. Tapos, hanggang nawala na kami ng communication. Hindi ko na maalala kung ano na kasi 2015. Tapos, ngayon, nagka-communicate kami ulit. Tapos yun, inamin niya sa akin na ako daw yung first love niya. Although meron na rin siyang karelasyon ngayon, hindi sila kasal. May anak sila isa, pero hindi niya daw mahal kasi ako daw yung mahal niya. Parang naano niya lang yung girl, break na daw sila nung girl na buntis. Tapos inako niya. Tapos na sila pero hindi daw pumapasok sa isip niya na pakasalan yung girl. Mhm. Kasi nga daw ako daw yung nasa isip niya. Humihina-hina lang yung dating mo sa amin, ha, Jean? Baka pwede nating Okay. lakasan palalo yung boses natin kung may ilalakas pa. Naka-earphone Oo, po ba kayo, sige. ma'am? Naka-earphone Ay, po hindi. ba kayo? Loudspeaker? Hindi po, Hindi ma'am. naman. Diretso cellphone. Naka-loudspeaker. Pwede po Opo. papatay, ma'am. Tapos tapat nyo na lang po sa... I-handset natin, ma'am. Opo, handset na lang, ma'am. Okay pa. Sige pa. Okay na po. Yan! Yeah. Mas okay pala pag hindi talaga loudspeaker, no? Okay, so Okay Miss po. Jean, ang ikinukwento mo sa amin, kung tama ako ng pagkakagets dun sa kaninang mga binabanggit mo, may bumalik sa buhay mo. At itong taong to Opo. ay pamilyadong tao na, pero sinasabi niya sa'yo na hindi niya mahal yung babae, talagang nabuntis niya lang yung kinakasama niya. Pwede po Pero- bang malaman kung ano yung current status ninyo? Married na. May anak na po kayo? O wala pa po. Bagong kasal lang. Bagong kasal ka. So, ilang taon po yung relasyon ninyo ng current partner mo? 3 months lang, tas kinasal na kami. 3 months lang, tas kinasal na kayo. And currently, gaano katagal yung kasal na ninyo? 1 year. 1 year. So, in total, kung susuma natin lahat, 1 year and 3 months na kayong magkakilala o magkarelasyon nitong asawa mo. Oo. Anong nagustuhan mo dito sa asawa mo? Bakit mo siya sinagot ng oo? Kilala kasi siya ng kapatid ko na nagsiserve sa church. Kaya kilala siya na mabait, na kilala siya nung bata pa siya, kilala siya nung kapatid ko. Siya yung nakakilala. Siya yung talagang kakilala nung kapatid ko. Tapos nireto kami, ganyan. Mabait naman siya, kilala ko rin yung pamilya niya, mabait siya. Kaya sinagot ko siya. Tapos hindi ko alam na nag-propose siya kasi may edad na nga kami, mag-30 na kami. Magta-30 na ako nung siya 33. Kaya, ayun, umayag na ako magpakasal kasi mahal ko rin naman siya. Kaso itong ang guy, nanggugulo. Parang bumabalik yung feelings ko dati sa kanya. Yun. Ngayon may communication kami. May communication kami ngayon. Ang wala kasi dito yung husband ko. Siya OFW. Tapos, wala akong work ngayon. Tapos, nakakausap ko siya. Tapos,
Tuwing gabi lang kami nag-uusap pag tulog na yung partner niya. Pero ngayon, in-stop na namin kasi sabi niya rin, ayaw niya rin daw matukso sa akin ulit. Ayoko rin naman na matukso sa kanya. Sabi niya, kahit daw hindi daw siya kasal, kahit wala na kasi siyang magagawa kasi kasal na ako. Hindi, wala na siyang magagawa. Kaya ang ginawa na lang namin, pinutol na namin yung communication namin. Pero ngayon, hinahanap-hanap ko pa rin kasi. So Yeah. talagang nasa puso mo siya. Oo. Anong nagustuhan mo dito sa taong bumabalik-balik na to? No, kasi mabait siya. Alam niya kasi na may boyfriend din ako dati. Tapos may respeto siya sa boyfriend ko. Hindi niya sinasabi na alam ko ang ginagawa niya. Alam ko na may gusto siya. Alam ko na if special ako sa kanya. Pero hindi niya sinasabi kasi may respeto siya dun sa ex ko. Tapos nagagalit siya kasi nung naghiwalay kami ng ex ko na yun, hindi daw ako nakapag-communicate sa kanya or siya nakipag-communicate sa akin. Naiinis siya. Tapos, Naiinis siya na hindi ka nagsabi sa kanya na, oh, by the way, single na ako? Ganun ba yung gusto mo Oo. iparating? Bakit Oo, nung time ba na yun, single siya? oo. Oh. So, Sabi hindi kayo niya, nagkakatagpo pero hindi tinadhana. ng timeline. Pero isang lugar lang kami. Nasa isang Tumira. baryo lang kayo, ganun? Hindi, tumira kami sa Las Piñas, parehas. Taga Cavite ako. Nag-break kami nung ex ko. Tumira ako sa Las Piñas. Tapos doon sa Las Piñas, taga doon din siya. Hindi Nagkikita kami kayo? nakita. Ah, Hindi. Hindi. Yun nga po, hindi kami nakita. Kaya, Pero kung nagkita ba kayo noon, palagay mo, possible na maging kayo nitong taong bumabalik-balik na to? opo, feeling ko. Kasi hindi rin naman siya nawala sa isip ko eh. Siya rin, hindi rin, sabi niya, hindi rin daw nawala ako sa isip niya. So, ano ba Kasi yung... nga, the first love niya ako. Ano ba yung na-establish yung relationship nitong lalaking to dati sa nakaraan ninyo? Ano yung pinaka, alam mo yung lalim? Pwede mo bang i-explain sa amin kung gaano kalalim talaga yung naging connection ninyo nitong taong to na bumabalik-balik ngayon? Ka-work ko kasi siya dati. Ka-work ko siya. Parehas kami ng, kasi sa Cavite, production, ganyan. Parehas namin production. Tapos, tropa-tropa. Tapos dati may nag-bully kasi sa akin. Tapos siya yung parang, knight shining armor, ganyan. Wow. Tapos naging tropa kami. Tapos, circle of friends, puro kami tropa-tropa. Tapos, siya, may mga babae sa tropa namin. Pero, halata mo rin talaga sa kanya na special ako sa kanya. Kasi pag kada pumapasok ako, inaantay niya ako sa overpass. Sabay kami papasok, ganyan. Tapos sabihin niya saan, kumain ka na, sabay tayo, lilibre niya ako, ganyan. Pati merienda. Pero paglabas ng production, paglabas ng work, kasi sinusundo ako ng ex ko, wala na, hindi na siya parang mag-space na siya, ganyan. Pero pag nasa work kami, sobrang sweet niya. Kaya napupol na rin ako sa kanya ng dati. Pero, kasi may boyfriend din kasi ako. Pero parang ako, in denial. Hindi, tropa niya lang ako, ganyan. Kasi hindi naman kasi din siya umamin noon. So Jean, na nakapag-usap kayo, nalaman mo na nakabuntis siya pero hindi niya naman talaga yun mahal yung babae at ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso niya. Jean, anong naging reaction mo yun? Tapos nagkita ba kayo nung nalaman mo yun? Kwentuhan mo naman kami. Hindi kami nagkita. Nung nalaman ko, nag-video call kami. Nung nalaman ko na hindi pa nga niya inaamin, ayaw niya pa sa akin sabihin. So sabi ko sa kanya, tagal-tagal na noon, dapat sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Baka mamaya hindi na tayo mag-usap, ganyan. Yun, sinabi niya na ikaw yung first love ko, ganyan. Pero may plano kami makita, pero pinutol na nga namin kasi alam naming mali. Alam naming may masasaktan both sides.
Kaya pinutol na namin. Mm. Eh, ngayon, nagko-communicate kami. Pinutol namin yung communication. Nagpaalam din naman kami sa isa't isa. Sabi niya rin, ayaw niya na rin, kahit mahal niya daw ako. Para na lang daw, respeto rin sa napangasawa ko. Ilang buwan na Gagawin niya daw tong ulit yun. ilang buwan na tong hindi nyo pag-uusap? Bago lang. Kanina lang, ganun. 3 minutes ago, ganun. Hindi. Hindi naman. Mga 2 days ago. 2 days ago. Oh, di ba? Munti ka na maging kanina na. Mga hanggang kailan nyo kayang panindigan yung pag hindi pag-uusap na yan? Tapos si Jin, tawa ng tawa. Oh. Oo, yan, ganyan talaga kapag medyo nandun na yung kamay mo, medyo nangangati na pag pag video call ganun Kasi syempre wala kang asawa, di ba? Palagay mo ba factor yung hindi mo kasama sa Pilipinas yung asawa mo? Parang ganun. Naghahanap ka ba ng parang sense of touch, yung ganun? Care? Siguro, as a babae, kasi parang kailangan natin ng may mag-aalaga sa atin. Parang gusto natin Disney princess tayo. Ganun. Oo naman, gusto natin yung ganyan, yung Disney princess, yung treatment sa amin. Kaya lang sa ngayon, minsan ginagawa tayong strongest soldier ni Lord. Kaya nga naging strong independent woman Pero yung asawa mo, siya ba ay ay caring and loving husband? Yes. Super. And a good Super. provider, tama? Ano pa? Good provider? Yes. Wala na akong maano sa kanya. Kaya nung 3 months na sinabi niya sa akin, will you marry me? Oo, agad ako. Kasi nakikita ko sa kanya, siya, family man. So, kung sakaling makakabuo kayo, talagang masasabi mo na eto talaga yung gusto kong maging ama ng mga anak ko. So, bakit pumapasok sa isip mo itong bumabalik na lalaking to? Itong sinasabing first love? Yun nga magulo nga isip ko. Hindi ko alam kung yung feelings ko dati sa kanya, bumabalik din Bumabalik-balik din yung naudlot namin na story dati. Bumabalik. Kaso, hindi na pwede. May what if ka ba? Oo. Sabi ko nga, what if, nung nag-break kami nung ex ko, nag-communicate ako sa kanya. Kasi hindi niya naman din alam na hiwalay na kami. Akala niya siguro, yun yung napakasalan ko, ganyan. Hindi niya rin alam. Kaya siguro, what if, nag-message ako sa kanya nung single ako. What if nakita kami? What if kami pala yung ganyan? Ako, what if ako yung nagka-baby, kami nagka-baby. Ganon. May balak ka bang aksyonan itong mga thoughts mo sa utak mo na what if kayo yung nagkatuluyan, kayo nagkaanak, ganun. May balak ka bang aksyonan tong nararamdaman mo ngayon? Gusto ko na lang sarili na lang lahat. Yung ako na lang, sige sa panaginip na lang siguro. Sa panaginip. Sa imagination na lang siguro. Ay, ipasok natin to sa imagination natin lahat. Okay. One last try para sa imagination mo. Gusto mo si Titan Jello yung first love mo? Gusto mo i-try natin? Ikaw Kakausapin. Oo, kakausapin mo ngayon si first love Yan. Ito. Kausapin natin. Lagyan na muna natin ng background music Sige. para ikaw sana. Ayan, Jean. Ito na si first love mo. Bumabalik-balik na. Hello? Jin, teka lang. Panamnam mo muna yung music. Sige. Wala pang moment.
Hello, Jean. Hello? Kamusta ka, Jean? Ito. Parang gusto ko ito kausapin ulit. Gusto mo ba ako makausap ulit? Diba, yung nakaraan na huling nag-usap tayo, sabi mo tapusin na natin. Oo, parang nangangati yung kamay kong kausapin ka ulit eh. O, sige. lang ba? Kamay lang ba? Kamay lang ba? Kamay lang ba? Kamay lang ba? Jean, sige. Pagbibigyan kita na mag-usap tayo ngayon. Alam ko naman na masama yung ginagawa natin na pag-uusap eh. Meron kang asawa. Meron na rin akong partner. Pero Jean, gusto ko marinig sana yung mga sasabihin mo sa akin ngayong gabi na to. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Sabihin ko sa lalaking umamin sa akin na first love niya ako, na almost 15 years, ay hindi, 10 years lang pala, sorry. 10 years na ako pa rin pala yung iniisip niya kahit meron na siyang pamilya, kahit hindi niya magawang pakasalan yung partner niya kasi iniisip niya ako. Siguro ito na yung turning point na mag-move on na tayo siguro sa isa't isa kahit mahirap, kahit bumabalik yung feelings natin na hindi natuloy dati. Pero kasi yung mali at tama, alam na natin eh, kasi malaki na tayo, may nasa isip na tayo. Alam na natin yung sino yung masasaktan, lalo na sa'yo kasi may anak ka. Yung partner mo, focus ka na lang siguro sa partner mo. Ako mag-focus sa asawa ko. Kung sabihin mo sa partner mo, maging honest ka sa partner mo na may iniisip ka na ibang babae, or sabihin mo na mas ma-inlove kayo sa isa't isa para dumating yung point na magpakasal kayo. Para mawala na sa isip natin yung isa't isa. Siguro, in time na magkita tayo ulit, magkasalubong yung landas natin, hindi na tayo mailang sa isa't isa kasi yung friendship na buo natin dati, sana hanggang ngayon, ganun pa rin tayo sa isa't isa kahit may hindi natuloy, may mga what if tayo. Kasi ang nangyayari, ikaw yung multo sa buhay ko eh. Parang minumulto ako ng feelings ko sa'yo dati na hindi natuloy. Mas sinisisi ko kasi yung sarili ko ngayon na hindi kita nakausap nung single ako. Hindi kita hinanap. Hindi kita minessage. Siguro, isang message ko lang siguro sa'yo, tatakbo ka sa akin nung oras na yun. Kaso wala eh. Siguro pinagtagpo lang tayo pero hindi tinadhana. Sakit naman ang mga sinabi mo sa akin, Jean. Pero Jean, bago natin tapusin ang lahat, gusto ko sanang sabihin sa'yo na minahal kita ng totoo. Tama ka. Pinagtagpo lang tayo pero hindi tayo tinadhana. Jean, Hello. Hello, babe. Okay naman ako Hello? dito sa ibang bansa. Kumusta ka doon, babe? Ba't di ko nagre-request? Babe. Babe, pagod na ako
ako kakakamay dito. Baka pwede naman tayo mag-video call. Babe! Hello, babe! Ang giga. Babe! Hindi ako pa. Parang kang busog. Babe! May kinakain ka ba? Parang yung kaibigan ni Nobita. Damulan. Tignan mo lang. Jean, pero believe kami sa'yo Ito muna. Believe kami sa'yo ni DJ Rocky. Kasi alam mo na yung tamang desisyon eh. Alam mo na yung tamang dapat gawin. Alam mo na yung saan ilulugar yung sarili mo. Believe kami doon, Jean, kasi hindi mo rin pinilit yung mga bagay na alam mo namang hindi na pwede. And I think, no, itong pagtawag niya sa atin ay isa sa mga paraan para kahit papano, makapagbahagi siya, 'di ba, ng talagang deepest, darkest thoughts and feelings niya na hindi mo basta-basta pwedeng sabihin sa ibang tao, Meron bang nakakaalam nitong mga nararamdaman mong to? Wala. Salamat. Kami lang dalawa. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin. 4 na tayo ngayon at buong Pilipinas at ang buong mundo. Na-late lang yung effects mo. So, Jean, kakati pa ba Lumamig. yung kamay mo? Kamay ka. O concentrate na sa asawa mo? Concentrate na. Alam ko rin naman na yung tama at mali. Siguro lang yung yung what if lang talaga yung sarilihin ko na lang. Ano bang what if na yung kanina mo mga sinabi na what if kung kayo nagkatuluyan? Alam mo, tanggalin mo na yung what if sa sarili mo. Kaya nga kayo hindi nagkatuluyan, hindi kayo para talaga sa isa't isa. Yun lang yun eh. Tama. Kung talagang kayo para sa isa't isa, hindi mangyayari na ipaglalayo kayo ng tadhana. Ako naniniwala ako doon na kayo na nandun na kayo sa moment na naging kayo na Bakit pa nawala? Bakit nung panahon na naging single ka, hindi pa rin kayo nagtagpo? Ibig sabihin talagang hindi siya para sa'yo. Kasi kahit ayaw mo, kapag para sa'yo, para sa'yo. Oo. Kumbaga, minsan talaga yung universe yung magbibigay sa'yo ng mga senyales na para bang inihahatid sa'yo yung tamang tao. Parang ganun yung peg. Ay, ang daming setback sa inyo nitong first love ko, no? Kailan darating si husband? June. 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 Majujunjunan na. Magjujunjunan. Yan. At least, 'di ba? Darating na pala ng June. Anong paghahanda yung gagawin mo para sa asawa mo? Stretching. Magsi-stretching. Oo, dude, kailangan ng stretching kasi kapag Oo. Oo. Parang bagong yan. Bagong laya, gano'n. Yung sa kanya bagong laya, sa iyo bagong biyak, ganun. Uy, Kasi nga ang tawag sa mag-asawa ay kabiyak. yan, magkabiyak. Bibiyakin na ulit. Hindi ang puso. Kundi ang nasa ibaba na pusod. Jean, salamat Yes po. Thank you. Salamat sa pagtawag mo and we wish you well. Okay, thank you. Jean, tandaan mo, maswerte ka. Bakit? Sabi mo bakit? Bakit? Alam mo kasi hindi kayo pinagtagpo ng tao na yun o hindi naging kayo ng taong yun na hindi marunong makontento. Kasi kung marunong makontento yan, may anak na siya doon sa girl, dapat hindi ka na niya hinahanap. Yun. Kasi anong mas matimbang sa kanya? Yung anak niya o yung taong first love niya? 'Di ba?
may anak na siya eh. So kung kayo yung naging magkarelasyon, nagkaroon kayo ng anak, paano kung may iba rin siyang first love na naman? Eh di na, biktima ka pa. Makontento ka kung ano meron at binigay sa iyo ng Panginoon. Pagyamanin mo yung pag-iibigan nyo ng asawa mo. Makikita mo kung ano yung pinakatama mong naging desisyon. Doon mo makikita na, tama nga, na dapat ko palang pinanindigan yung mga bagay na meron ako ngayon at pinanghawakan to. Hindi na ako naghanap pa ng iba. Tama si Titangelo. Yung mga what if mo, wag mo nang pansinin yan. Natural sa tao na nagkakaroon tayo ng mga what if, pero wag na sanang lumalim pa. 'Di ba? Yung what if na yon. Kasi nandito ka na sa pagkakataon, sabi nga sa kanta, 'di ba? Nandito ka na sa pagkakataon na kasal ka na. Marunong na dapat tayo makontento, marunong na dapat tayo manindigan at kapitan kung ano man ang meron tayong relasyon. Lalo na hindi naman nagkukulang sa iyo yung asawa mo, 'di ba? Huwag mo nang hayaan na ikaw ang gumawa ng dahilan para masira yung relasyon ninyo. Dahil unang-una bilang isang babae, dapat ikaw ang mas matibay doon sa relasyon ninyo. Diba? Parehas naman. Babae, nasa relasyon ng babae. Parehas. Ang dapat tumahawak ng relasyon kasi kami mga lalaki marurupok. Hinahawakan lang namin yung pera nyo. At yung ano. Parehas. Wala kang gender dyan. Ako doon ako naniniwala. Pero ang ganda ng sinabi ni Titangelo, Jean, ha? So, kung marunong makontento yung lalaki, hindi ka na niya anuhan. So, tama to si Titangelo eh. Kumbaga, sa perspektibo ng isang lalaki, alam niyang ginugood time ka lang nitong first love ko, no? Gusto lang ulit maka-first yun. Ayun, salamat, Jean. Salamat. Thank you. Naging masaya ka ba? Oo. Nakaginawa na ulit. Yun, nakaginhawa. Magiginhawaan ka lalo sa June. Balitaan mo kami Oo, June Okay. na. Tawag ka sa SPG. Naramdaman ko ang unang hapde. Diba? This year, 2026. Ganun. Ay, nako. Thank you so much, Jean. Thank you. Maraming salamat, Jean. Paalam. Thank you. Tama. Alam mo, Dudo, ganda ng mga sinabi mo kanina, no? Iba talaga kapag nagtinuna, no? Linya ako rin yun eh. Alam mo? First love kita eh. Iba talaga pag natuto ka na sa mga pagkakamali mo, no? Talagang tagos sa puso yung mga Oo. advice mo, Dudo. Sasabihin pa sa akin nung babae, Talaga ba? first love mo ko? Ano? Eh, meron ka na nga ngayon eh. Ba't ka? Di. Tapos, konting Sisisi pilit nga. pa, Oo, no? konting pilit pa. Minsan nga nagsisisi ako. Na iba pala talaga ang pagmamahal mo sa akin. Ah. O, kasi mo na mga ganong Oo, kalawan. eh. Pag umepek talaga yun, no? Rupok talaga babae, oh. Oo. Bubuksan na niya. Bubuka na. Ang bulaklak. Sasayaw ang reyna. Sasayaw ng cha-cha. Ang saya-saya. Mali pala. Ang sarap-sarap. De, pero dude, tama yung mga sinabi mo kanina na yung ginawa talaga nung first love ko nun ay pagpapatunay na hindi siya marunong makontento sa kung ano yung meron Yes. siya. Tsaka tama ka din dun sa sinabi mo kanina na wala naman kayong problema ng asawa mo. Panindigan mo, kapitan mo yung relasyon ninyo. At huwag mo nang bigyan pa ng panibagong problema o huwag mo nang bigyan ng problema na ikakasira ninyo. Oo nga, tayo lang talaga yung gumagawa ng sarili nating mga problema sa relasyon natin, no? Totoo yun. Minsan, hindi naman komplikado yung mga pangyayari sa buhay natin pero pinapakomplikado natin. Totoo. Pero number one rule talaga doon yung marunong tayong makontento. Yes. Tsaka kung meron man tayong lilingunin, hanggang ganun lang. Tapos balik din tayo sa harap. Tingin lang, tatanawin mo na lang. Pero mo hindi na kailangan pang humakbang pabalik. Yes. Yung lakad mo dapat paharap ni.
Lalong-lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na meron ka ng good catch. Tama. Yung good catch na yun, asawa mo. Tama. Mabait yung asawa mo. Masipag yung asawa mo. Good provider. Tama. Nagsiserve kay Lord. Ano pang hihingin mo? Tama. Nasa king size bed ka, nalilipat ka pa sa papag. Ang ganda na nun eh. Totoo yan. Nandun ka na sa mansion, gusto mo pang magkubo? Tama. Huwag mong i-trade yun. Yung ganong klaseng pabumuhay, yung ganong klaseng peace of mind over a person na hindi ka pinatatahimik. Etong taong to, yung binibigay ng taong to, yung sinasabing first love, di ba kaguluhan sa utak mo eh. Pero ang taong tunay talaga na nagmamahal sa'yo at bigay ng Diyos sa'yo will give you clarity, Yan. kaliwanagan, Peace of mind. kapayapaan. Ganda yun, partner. Oo. Iba rin talaga no? Yung marami rin pinagdaanan sa pag-ibig. Oh, dude. Kasi yung data talaga, grabe. Hindi ko naramdaman. Ang clarity, the audacity, and the acidity. Yun lang talaga yung naramdaman ko. Yung para bang nag-check ako ng, check ako ng dashcam. Charot! Narinig ko may babae. Charot! Di mo naman kontento. Wag kayong ganon. Ay nako. Anyway, dude, salamat. At salamat sa ating mga kabisyo na nakatutok ngayon. Pwede pa lang ganun, no? Alas 11 tayo mag-start. Oo. Para Ang alas ganda. 12, no? Babay na tayo, no? Pasensya na kayo, ganun talaga pag pamilyadong tao. Di ba, Titan Jello? Yes! Nakasama po ninyo ang inyong Balsa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Bukas ulit, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magkakasama tayo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin na awitin sa inyo is a beautiful song by Cup of Joe, Multo. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ipinagpalit niya ako sa kabarkada ko. Kaya nag-move on ako sa paraang hindi ko inakala. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi man ako araw-araw na nakakapakinig ng programa ninyo. Pero mahilig akong sumabaybay sa mga secret file na umiere at binabasa ninyo. Ito ang first time kong magpadala ng sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sophie. At ito, ang aking secret file. July 2020. Noong magkakilala kami ng isang foreigner. Naitago na lang natin sa pangalang Rose. Isa siyang MIU o Men in Uniform dito sa Pilipinas. Jewish ang kanyang ama at Filipina naman ang kanyang ina. Pero dito na siya lumaki sa Pilipinas. Ako naman, nung nagkakilala kami, first year college ako. Kumukuha ako noon ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Naging maayos naman ang relasyon namin kahit LDR. Hanggang sa first time naming magkita noong December 2020. Sinundo ko siya sa airport galing Manila. Grabe, nang makita ko siya sa personal, sobrang puti niya. Talagang foreigner ang dating. At mas nangingibabaw ang dugong Jewish sa kanya. RNR
o rest and recreation ang ipinunta niya rito na magtatagal ng 3 linggo. Kaya nagkaroon kami ng oras para magkasama. Bago pa siya dumating sa amin sa Cebu, nag-book na ako ng hotel for 3 weeks para doon kami magstay dahil malapit lang ang hotel doon sa workplace ko at sa school ko. Isa kasi akong working student. Sa umaga, nasa eskwelahan ako at sa gabi, nagtatrabaho ako bilang isang receptionist. 3 oras lang palagi ang tulog ko. Minsan naman, sa workplace ko na nagagawang makatulog. Kaya siguro naging anemic dahil palaging gabi ang duty ko. Tuwing Sabado at Linggo, wala akong pasok. Kaya isinama ko siya sa mga gala kasama ang mga kaibigan ko. Ipinakilala ko si Rose sa kanila. Sobrang friendly niya at kampante naman ako sa kanya at sa mga kaibigan ko. Lumipas sa mga araw, inimbita kami ng isa naming kaibigan na mag-bar. Naalala ko pa, Biyernes ng gabi yun. Tumanggi ako kasi may duty ako. Bawal ako mag-absent. Ipinagpaalala ko na lang sa kanya na sa Sabado na lang kami pumunta dahil may pasok ako sa trabaho. Pero ang hindi ko alam, yung kaibigan ko palang lesbian na sobrang close ko, nag-chat kay Rose. Niyaya niyang sumama sa bar. Sumama naman si Rose nang hindi nagpapaalam sa akin. Nalaman ko lang yun dahil sinabi sa akin ng mga security guards sa labas na nakita raw nila ang girlfriend ko at yung kaibigan ko na galing sa bar. Magka-holding hands pa raw yung dalawa. Hindi naman ako naniwala sa kanila. Sinubukan kong kontakin si Rose, pero out of coverage area yung phone number niya. Kaya ang ginawa ko, nag-out ako ng maaga para alamin ang totoo. At doon ko nga sila nakita sa hotel na natutulog. Nang makita niya ako, bigla siyang nagulat. Alam kong may hangover pa siya. At bigla siyang umiyak. Sabi ni Rose, wala raw silang ginagawang masama. Hindi pa nga ako nagtatanong sa kanya pero defensive na agad siya. Hindi ako naniniwalang walang nangyari sa kanila. Dahil pareho silang lasing. Tapos yung damit at short ko pa ang suot nung tomboy. At hindi lang yung isang beses nangyari. Sinira niyang tiwala ako pero ako naman marupok pinatawad pa rin si Rose. Pagkatapos noon, nagkabalikan kami. Naging okay kami hanggang sa bumalik na uli si Rose sa Manila. Naging LDR na naman kami. At kung minsan ako ang pumupunta sa kanya dahil busy naman siya sa trabaho niya. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Hanggang isang araw, napagbuhatan niya ako ng kamay dahil sa away namin. Ayaw kong ibigay yung gusto niya. Pinipilit niya ako. Araw-araw, nag-aaway kami dahil ayaw ko. At doon naman siya gumagawa ng kababalaghan. Gumagalaw siya ng ibang babae. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko. Kahit minsan ako na lang yung nag-hold sa relasyon namin. Then one day hindi ko na kinaya. Sumuko ako. Nakipaghiwalay ako kay Rose noong July 2023 sa mismong anniversary namin. May bago na siyang girlfriend. Halos 3 taon. Single na ako. Tapos nakilala ko siya. Sisirain niya yung tiwalang binigay ko sa kanya. Life must go on without them. Akala ko,
Hindi ko kayang mag-move on. Pero nagawa ko naman. Dahil pagkatapos ng isang taon, December 2024, may nakilala akong isang follower ko sa TikTok. At hindi ko inaasahan ang magiging role niya sa buhay ko magmula noon. That time, broken ako sa mga post ko. At isang follower na ito sa mga nagko-comment sa post ko. Isa siya sa nag-motivate sa akin. At dahil sa comment niya na cheer up naman ako. Na-curious ako sa kanya, kaya in-stalk ko siya. Nagpasalamat ako sa advice niya. Doon na nagsimula ang lahat. Nagpakilala kami sa isa't isa. Medyo matagal-tagal din ang convo namin sa TikTok. Tapos sabi ko sa kanya kung pupwede, doon na lang kami sa Messenger mag-usap. Binigay naman niya yung account niya. Tapos isang araw, bigla na lang siya nagsabi na bibigyan niya raw ako ng 2,000 para raw sa allowance ko. Dagdag bayad sa pang-tuition ko since nag-aaral ako. Nag-aaral ako ng pagiging flight attendant for 6 months. Dahil naka-enroll na ako nung time na yun. Lumipas sa mga araw, hindi kami consistent na mag-usap. Bigla-bigla na lang siyang mawawala, tapos bigla-bigla na ring susulpot. Hindi ko masyadong iniisip yun. Since bago pa lang naman kami magkausap. Then 1 month ang lumipas, kinontak na naman niya ako, nangungumusta. February noon, malapit ng Valentine's Day. Padadalhan niya raw ako ng bulaklak pero tumanggi ako since hindi naman kami magjowa. Meron din namang usapan. Nag-video call naman kami pero kadalasan nag-chat lang talaga kami. May mga panahon nag-aaway kami tungkol sa pagmamaldita niya sa akin. Sinasabi niya na ginagamit raw niya ako para sa experiment niya. Sabi ko nga sa kanya, wag mo akong isali sa experiment mo. Wala ka namang mapapala sa akin. Then after that, nawalan kami ng communication. Napatanong nga ako eh. Ano bang meron kami nitong taong to? Hindi naman kami magjowa pero lagi kami nag-aaway. Tapos bigla na lang kami tatawa. Ang labo. Then fast forward, nakapag-decide akong umuwi na lang sa tito ko sa Quezon City. Tinapos ko lang ang first semester sa pag-aaral ko na maging flight attendant. Hindi ko na rin kasi kaya yung gastusin. Dahil sinusuportahan ko rin yung papa ko. Nung time na yon, si follower ang una kong tinawagan. Shinare ko sa kanya na doon na ako sa QC uuwi. Sinabihan ba naman ako na wala raw siyang pakialam sa akin? Sa sobrang inis ko sa kanya, pinatayan ko siya ng tawag. At sobrang haba ng message na ichinat ko sa kanya. Sabi ko nga, sino ba naman ako? Sino ako para magkaroon siya ng pakialam sa akin? Wala naman kasi talagang kami. So binuhos ko dun sa message ko sa kanya yung lahat ng inis ko. Pagdating ko sa QC, nakahanap ako ng trabaho, nagbisi-bisihan. And since may naitabi naman akong pera, nag-start ako ng maliit na business kasama ang pinsan ko. Nakabenta kami ng mga pabango. Medyo matumal, kasi baguhan pa lang kami sa negosyo. Lumipas ang mga araw at linggo. Bigla na lang siyang nag-message sa akin. Kasi nga napaaway ako sa TikTok. Yung taong naging kaaway ko, scammer. Na-wrong send kasi ako sa isang application na nandun yung pera. Yung 3,900 sa iba ko na send. So dun ko na lang na-realize na wrong number pala yung napadalhan ko. Kaya kinontak ko yung taong yun, nagmakaawa ko ibalik yung pera na yun kasi para naman sana yun sa pamangkin kong may sakit. Then minessage ako ni follower, sabi pa niya sa akin ano raw yung pinost ko.
Sabi niya, tanggalin ko raw yung post ko. Baka raw makakasuhan ako. Siya na lang daw ang magbibigay sa akin o magbabayad sa akin. Sa isip-isip ko, concerned ka? Pero napangiti ako doon. Then nabuksan na naman ang komunikasyon na sa aming dalawa. Minsan pag hindi siya busy, tinatawagan niya ako through phone call or video call. Then naging mas madalas na ang pagtawag niya sa akin. Natawa pa nga yung tito at tita ko, sabi nila, sino ba yung kausap mo lagi? Biro ko sa kanila, jowa ko po yan. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung anong meron kami. Then one day pinadalhan niya kami ng pagkain. Sabi ng tita ko, wow, ang sweet naman. Ngumiti ako. At natagpuan ko na lang ang sarili ko na unti-unting naa-attach dito kay follower. Yung attachment na ang hirap nang kumawala. DJ Rocky and DJ Jello. Ang kwento ko ay kwento ng isang taong merong pusong naliligaw. Pusong naghahanap. At pusong natuto. O posibleng patuloy na natututo na magmahal uli. Sa likod ng mga screen. Sa pagitan ng mga mensahe. At tawagan. Pero gayunpaman, pwede naman ako sumubok ulit, di ba? Kahit hindi pa kami nagkikita, ang mahalaga, may nagpapainit ng puso ko. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa pag-ibig? Sa digital world? Kasi ako, parang nandito na ako. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagbabasa ng aking secret file. Muli, ako si Sophie. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. A part of the hesitation, I decided to share it, to unload things. Kasi ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. My failures, my mistakes, my wrong decisions. Na kahit I'm the cream of the crop at excellent naman ako sa academic fields, feeling ko I am in row 4 when it comes to decision making. Hinohaunt ako ng wrong moves ko. And they are like holding me back not to decide anymore. As a result, dumating na lang ako sa point na bahala na. Been there, done that. Galing na ako dyan. Kinaya ko dati, kaya ko uli yan. Pero nakakapagod pala, no? Nakakapagod din pala mabuhay na maghihintay na lang ng kapalaran na darating sa'yo. Bata pa lang ako, namulat na ako sa malaking responsibilidad sa buhay. I was born and raised from a poor family in the province. My parents got married at a very early age, 19 years old and 16 years old. Galing sila sa parehong hindi mayamang pamilya. Kaya as expected, naging struggle ang buhay namin. Isang kahig, isang tuka. Yan yung given scenario sa amin.
karpenterong tatay, at plain housewife na nanay. And by the way, I am the only girl in the family. I'm the eldest among 5 children. Na-imagine nyo pa, isang padre de pamilya raising 5 kids out of the income sa paggawa ng bahay. Still, I idolize my parents kasi they were able to manage that. At ina-admire ko sila kasi they are the picture of a perfect love story. Yung akala mo hindi kumukupas na pagmamahalan sa kabila ng hirap ng buhay. To cut the story short, they inspire me to study harder para makatulong sa kanila at makapagbigay sa kanila ng magandang buhay. And luckily, naging successful naman ako. I graduated in college and now working in a private company in Makati. At first, I wanted to pattern my life, especially my love story, to what I have grown up with my parents. Gusto ko ring makahanap ng katulad ni tatay. Masipag, mapagmahal, at responsable sa buhay. I'm focused with my goal, and that is to give my family a good life. Kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. But this time, gusto ko kumakain kami ng masasarap na pagkain araw-araw. Pangarap ng nanay ko yun, yung mabuhay na parang mayaman. Nakakatuwa lang sa pakiramdam if you can make your parents proud. Ganon din yung siblings mo. Naging idolo ako ng mga pinsan ko. A strong woman. A woman of good dreams. Hindi naman total success, but yes, I have made my family proud. Alam niyo yung everything seems falling into place way back then. Mahirap mabuhay mag-isa sa Manila. Pero I strive for more kasi nakita ko kung gaano sila kasaya. And since hindi naman ako lumaki sa luho, pinagkasya ko ang sarili ko sa salitang sapat lang. Tipid dito, tipid doon, para makapagpadala sa kanila. I push myself to the limits na halos wala nang matira sa akin. Umaasa na lang ako sa mga taong mahilig maglibre. In short, I became user-friendly. Importante lang sa akin noon ay yung matulungan at may makain sa boarding house. Matulungan ng pamilya ko. Makakain ako sa boarding house. Makatulog ako doon na maayos kahit papano. Kalahating sardinas, kalahating noodles, dadamihan na lang ng kanin. Tapos, dapat medyo maalat yung timpla para hindi madaling maubos yung ulam. Yes, kayod marino ako para sa pamilya ko na masyadong malaki yung expectation sa akin. Hindi ako gumagala sa mall, hindi rin ako nanunood ng sine. Hindi pa naman uso masyado yung cellphone noon, kaya wala rin akong gasto sa internet at load. Swerte na lang ako kapag merong nagyayang boardmates na manonood ng libreng sine. Until one day, may pinakilala sa akin yung landlady ko na nagtatrabaho sa tapat ng boarding house namin. Si June. Si June ay isang technician. Naghahanap daw ng textmate. Kaso sabi ko wala naman akong cellphone eh. Sabi niya okay lang daw. Makitext na lang daw ako sa ka-roommate ko kapag may gusto raw akong sabihin sa kanya. So, iniwan niya yung number niya sa akin. Pero hindi naman ako agad naging interesado sa kanya. Pero mukhang desidido si June. Naging madalas ang dalaw niya sa boarding house. At nalaman ko, isa siyang Batanggenyo, napadpad sa Maynila dahil sa trabaho niya.
panganay sa unang asawa ng tatay niya. Parehas kaming panganay. Naisip ko agad ang sinasabi ng mga matatanda na hindi pwedeng magkatuluyan yung parehas na panganay. But then I realized, hindi naman ako nagpunta ng Maynila para magpaligaw. Nandito ako para magtrabaho at kumita para sa pamilya ko. Yun yung thinking ko nun. Pero naging desidido si June. Namalayan ko na lang, araw-araw ko na rin pala siyang dinadalaw. Tapos yung sumunod, sinusundo na niya ako sa trabaho. Nag-start na rin siyang manlibre ng pagkain. Tapos, naisip ko, ang galante naman niya. Tapos may itsura naman siya. Madalas nagde-text ako sa kanya gamit yung cellphone ng roommate ko. Until one day, ipinahiram niya sa akin yung lumang cellphone niya. Para daw lagi kaming magka-text. At aaminin ko, nalilibang ako sa kanya. Naging constant caller ko siya sa opisina. And kasi wala na akong trabaho. Paalis na dapat ako ng boarding house nang mag-volunteer si June na siya daw muna ang magbabayad ng 1 buwan sa boarding house ko para daw makahanap ako ng bagong trabaho sa Makati. Wala na akong choice nung time na yon. I grabbed the offer kasi ayokong umuwi sa amin na bigo. At lalong ayokong mabigo ang pamilya ko. Sa laki ng expectation nila sa akin, hindi ko kakayaning makitang nasasaktan sila. Kaya pumayag ako sa sabi ni June. Babayaran ko na lang siya kapag may bagong trabaho na ako. Sabi niya, wag ko daw yung alalahanin. At ginagawa naman daw niya yun kasi mahal niya ako. Aaminin ko, mahal ko na rin siya noon. Siya kasi yung kauna-unahang lalaking naglakas ng loob na manligaw sa akin. Medyo boyish kasi ako, kaya ilag yung mga lalaki sa amin. Kalauna naman, nakahanap na din ako ng trabaho. Pero hindi pa rin nagpabayad si June. At katulad sa dating trabaho ko, halos ubusin ko lahat para sa pamilya ko. Lagi kong iniisip yun. In fairness, nandiyan naman si June na lagi kong karamay dito. And then officially, naging boyfriend ko na siya. At naging maganda naman yung unang taon namin. And BSB ako, kaya siya yung first boyfriend ko. So I thought, during that time, he is the best boyfriend ever. Lalo ako naging inspired pa. After all, virginity is not a big deal. Kasi pinanindigan naman ako eh. At pinanindigan ko naman. Until sex became a habit. And even serve as stress reliever for me. Noong una parang ang perfect. Parang ang saya. Kahit niloloko ko yung mga magulang ko. Ayos lang, masaya naman ako eh. At may benepisyo naman din sila. Naging top secret sa both families namin ang pagle-live-in namin ni June. Habang nagtatago ako ng sikreto, lalong lumalaki ang expectations, demands ng mga magulang ko. But I know, I can do it. Basta nandyan si June. Naging supportive naman siya sa akin nung una. Until eventually pinag-aawayan na namin ng pera. Naging issue na sa kanya yung patuloy na pagtulong ko sa mga magulang ko. Hanggang sa paunti-unti, nagbago si June. Meron na rin siyang mga sikreto na hindi ko alam. Lagi na siyang walang natitirang sweldo. Lagi na siyang late umuwi. Lagi na kami nag-aaway. Alam mo yung pakiramdam na mahal ko siya pero hindi na ako masaya. But I have to embrace the situation. Manindigan sa magulang ko na isa akong mabuting anak. At nung panahon na yun,
Alam kong hindi ko magagawa yun kung hindi ko kasama si June. And then, things get worse. Ilang ulit siyang natatanggal sa trabaho. Grounds falsification of DTR. Hindi siya pumapasok pero meron siyang login. Naging busy ako masyado sa work ko kaya hindi ko na na-check kung saan siya pumupunta kapag hindi siya pumapasok. At isa lang ang dasal ko noon. Sana wala siyang babae. At sana hindi siya nambababae. Sana hindi third party. Sabi ko kahit ano na lang, wag lang na may iba siya. So I tried to investigate sa mga katrabaho niya, sa mga kumpare niya, sa mga nakakakilala sa kanya. And there, nalaman ko, sugal ang kinalolokohan niya. Yes, naging sugarol siya. Kaya kung ano-ano na lang yung nagiging dahilan niya pag tinatanong ko siya tungkol sa pera. At dahil hindi naman babae ang dahilan, pinatawad ko siya. At naniwala ako sa pangako niya na magbabago siya. Alam mo yung pakiramdam na ang sakit lang sa pride, na ang isang valedictorian nakapagtapos out of scholarship dahil sa katalinuhan ay isang bobo pagdating sa pagmamahal. Hindi ko alam kung dahil sa pagmamahal ko sa magulang ko at hindi ko kayang tumayo kung wala si June, o dahil sa pagmamahal ko kay June kaya ako pinanindigan yung naging kapalaran ko. Sobrang sakit na yung dami ng tiwala sa sarili na naipon ko, natapon lang dahil sa isang maling desisyon ko. Pero dahil alam ko na wala na akong choice, I started to pity myself. Lagi na lang ba akong walang choice? Ipinanganak ba talaga ako na walang choice sa buhay? And then there, naging sex addict ako. Naging escape ko ang sex. I feel loved every time I do it. Nakakalimutan ko ang sakit. Nakakalimutan ko ang failures. Yung pakiramdam na parang mahal ka niya pag ginagawa niyo yun. But it got even worse nung mabuntis niya ako. Hindi pa ako handa. Problema ko na si June, dadagdag pa ito. Masyadong mahina si June para sandalan. Wala siyang tibay na maaasahan. Lahat ng major decisions ako ang gumagawa. Kaya naman, nang sabihin ko sa kanya na ipa-abort na lang namin ang bata, hindi siya tumanggi. Hindi siya tumanggi nang sabihin kong ipapa-abort ko ang bata. At siya pa mismo ang naghanap ng paraan para gawin namin yun. After the successful abortion, back to normal ang buhay ko. Nabawasan ang takot pero nadagdagan ng lungkot. Ang lungkot ng buhay ko, ang laki ng kasalanan ko. Binahabangungot pa ako. Hindi ko kinakaya yung stress. Naging war freak ako. Sinasaktan ko si June. Sinisisi ko siya sa lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Sinumbat-sumbatan ko siya kung paano niya sinasakripisyo yung mga bagay-bagay sa buhay. Hindi ko alam kung dahil mahal niya ako or wala lang din siyang choice sa buhay kaya tinanggap na lang niya lahat. Lahat ng galit ko, inis ko, lahat ng kabiguan ko. Hindi niya ako iniwan. He promised a good life. At unti-unti, nagtiwala uli ako sa kanya. Pero, hindi katulad nung una. Hindi naman sinayang ni June yung chance na ibinigay ko sa kanya. Hanggang sa nabuntis ako ulit. Nagbago siya nung malaman niyang magkakaanak na kami. We decided to fix things
We decided to fix all the wrong things we've done. Umuwi kami sa amin, dala ang anak namin. At pinilit kaming magpakasal ng mga magulang ko. Sa kabila ng hesitation ko dahil alam ko na ang buhay kasama siya, pumayag na rin ako. Kasi yun yung gusto ng parents ko. As I always aimed, gusto ko laging masaya yung pamilya ko. No matter what it takes. To cut the story short, nagpakasal kami, nagkaanak uli. We have 2 kids. Akala ko tuloy-tuloy na yung pagbabago ni June, but I was wrong. Maliban sa sugal, naging addict siya sa droga. The worst part of the story is hindi alam ng mga magulang ko na ganun ang asawa ko. Ang alam lang nila, mabait siya. But I never told them about that dark side of him. Kasi nga matalino ako, as they always know. Kaya I have to prove them always that my choice is always the best choice. Pero napagod din ako. Yung pagod mo sa buhay na hindi mo pwedeng idaing sa pamilya mo kasi ikaw lang yung sandalan nila. Hindi ka pwedeng maging mahina, hindi ka pwedeng sumuko agad. Ang sakit-sakit, but I managed to get an anesthesia. Anesthesia para hindi ko ito masyadong maramdaman. Nilibang ko yung sarili ko sa trabaho, sa bagong kakilala, sa textmates, sa chatmates. Pero alam ko naman yung limits ko. Kasi alam ko may asawa na ako. At ayaw ko nang dagdagan pa ng mga maling desisyon ko. Scapegoat ko yung mga textmate ko, classmate, chatmate, new friends. I have survived and able to save our marriage for almost 8 years. Hanggang sa dumating yung kinatatakutan kong mangyari. Since uso na yung social media, nakiuso na rin ako. May nag-add sa akin sa FB. Girlfriend daw ng asawa ko. At doon na ako tuluyang bumigay. Noon ko lang naisip kung ano ang dapat ko nang ginawa ng matagal na panahon na. Ang sukuan si June. Ang sakit-sakit pero pinilit kong hindi umiyak. Hindi ko ininda yung sakit kasi nagkaroon ako ng anesthesia. Yes. Yun lang yung alam ko na kailangan kong takbuhan nung time na yun. Para hindi tuluyang gumiba at madurog yung pagkatao ko. Yung mga pangarap para sa akin ng pamilya ko. Pangarap ko para sa mga anak ko. Kailangan kong maging matatag. At yung anesthesia na tinutukoy ko ay itago na lang natin sa pangalang Jeff. Siya yung nandoon nung time na pabagsak na ako. Yung panahon na tuluyan ka nang bumitaw sa taong kinakapitan at pinaglalaban ng 10 taon. Yung taong akala mo kaya mong hawakan habang buhay. Hindi ko na hiningi yung paliwanag ni June, basta para sa akin tapos na kami at wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na yung Diyos sa kanya. Hindi ko na siya asawa pero ama pa rin siya ng mga anak namin. At hindi ko pwedeng ipagdamot yun. Sa tulong ng anesthesia ko, nagpatuloy ako sa buhay. With or without June. Pinagpatuloy ko yung pangarap ko. Ako lahat yung nagtaguyod ng pangarap ko. Hindi ko rin siya naging karamay. Nandun lang si June noon pero parang pakiramdam ko hindi naman niya talaga ako natulungan. Masabi lang na asawa ko siya at part siya ng happy family na basehan ng magandang buhay ng aking pamilya. Happy family pero ako malungkot. Nanindigan ka na, nagtiyaga, nagtiis. Pero ikaw pa yung kawawa. So, I have to pretend again na hindi ako affected sa hiwalayan namin ni June. I have to show my parents na I am strong enough to handle the situation. Na masaya ako, na okay lang ako, na kaya ko to. But of course, durog na ako sa sakit. And gladly, nandyan si Jeff, ang anesthesia ko. Siya yung anchor ko, my knight in shining armor.
So, I sustained myself sa pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. I am so desperate to pick up the pieces of myself with him. Kahit na alam kong may asawa na siya at may 3 anak. Complicated din yung status nila. But the hell I care. Kailangan ko siya. Kung hindi siya dumating, baka tuluyan na akong nalunod sa sakit at kabiguan. Jeff made me believe that there are people who are meant to be married. But somehow, they are really not meant to be. And they're meant to be with someone else. Alam ko na yung mga pagkakamali ko na desisyon will never be corrected. But I don't care anymore. Basta alam ko kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Asal bata, finders keepers. Pero ayoko nang sisihin pa ang sarili ko. Alam ko mahal niya ako at somehow mahal ko rin siya. Tutol yung parents ko sa relationship namin since fanatic nga sila ng happy family. Strange pero siguro dahil ako na lang yung sinasandala ng mga magulang ko, natanggap din nila. Hindi ako sure kung 100% pero at least nakakauwi na ako sa probinsya namin kasama si Jeff. Medyo nahirapan din akong ilapit si Jeff sa mga anak ko kasi malalaki na sila. 13 years old and 10 years old. At dahil sa lola sila lumaki, hindi pa nila naiintindihan ng lubos yung ginawa ng papa nila. Kaya nahirapan ako. Pero sabi ni Jeff, will take it easy. Ako man ay nahirapan. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, it doesn't matter. Basta kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Jeff made me feel loved. Birthday, Valentine's Day, anniversary, he never missed a single day. Kay Jeff lang ako nakatanggap ng isang magarbong bouquet of flowers nung Valentine's Day. Chocolates. But he made me feel loved. He made me so happy. At nakalimutan ko lahat ng pait ng nakaraan ko. Slight lang yung naging problema namin ni Jeff sa ex-wife niya at sa mga anak namin. And it seems everything is falling into right place. Naging masaya naman yung pagsasama namin. And then, nag 40 years old ako. Si Jeff naman 36. In 5 years of living with Jeff, I continued building my dreams again. Nagpa-renovate ko ng bahay namin. Naging madiskarte si Jeff sa buhay. Malayong malayo dun sa personalidad ng ex-husband ko. Kaya madali rin siyang nagustuhan ng nanay ko. Madami kasi siyang alam gawin sa buhay. And I don't regret losing friends who doesn't understand the relationship that I have with Jeff. Nanindigan ako sa desisyon ko that if you are a true friend, you will understand my decision. Yung mga ibang kaibigan ko naging supportive sa amin. Pero yung iba naman, tutol sa relasyon namin. Yes, naging kabit po ako. Wala akong pinagkaiba sa babaeng sumira ng pagsasama namin ng ex-husband ko. But one thing that I am sure of, hindi ko inagaw si Jeff sa pamilya niya. I may seem justifying my mistake, but who are you guys to blame me? Tao lang ako. The thought that I have made the right decision makes me feel comfortable na pwede kaming magkaroon ng happy family. But again, I was wrong. Sa pagdaan ng mga araw na kasama ko si Jeff, I started to feel abnormality sa kanya. Little things, small things na hindi ko nabibigyan ng atensyon. Masyado ako naging masaya at hindi ko na malayan. Malala na pala yung sitwasyon namin. I started to notice changes.
Initially sa mga sinabi ng katrabaho niya. And then sa sweldo niya. And eventually, nagbebenta na siya ng mga gamit namin. I've been in denial nung una kasi baka hinala lang. And then, iniisip ko, hindi naman kayang gawin sa akin ni Jeff yun. Mahal niya ako. And that love got me blinded. Nagising na lang ako isang araw. Tama ang hinala ko. Jeff has been addicted to drugs. He's a drug addict. Ang sakit-sakit. Kasi nang iwan ako ng isang addict, para rin pala sa isang addict din. I should have listened sa mga warning shots nung ex-wife niya. Dati yung asawa ko nakulong kasi nahuli daw siya sa hotspot sa Pasay. But I never saw the actual. And this time, kitang-kita ko yung mga foils, lighters, and other paraphernalias. Live na live via satellite. Caught in the act. Ang masakit pa, wala siyang explanation. Wala siyang sinasabing dahilan kung bakit siya gumagamit. And then, there, I have to embrace another wrong decision. Another mistake. Pinatawad ko siya pero napapagod na ako. Hindi ko na kayang magtiwala. As a result, bawat galaw niya, akala ko niloloko na niya ako. Hindi man siya nang bababae pero maliwanag na niloloko pa rin niya ako. Sa ngayon, kasama ko pa rin sa bahay si Jeff. Pero may kasama ng takot. Takot na kung ano yung susunod na mawawala sa bahay. Takot na ako kung ano yung susunod na pwedeng magawa niya dahil sa bisyo niya. At kung tatanungin mo ako kung mahal ko pa siya, hindi ko na alam. Siya yung anesthesia ko, parte na siya ng buhay ko. At hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung mararamdaman ko kapag nawala siya sa akin. Kung kailan ko siya balak nang tanggalin sa buhay ko, hindi ko pa alam. Natatakot na ako na baka pag nawala ng anesthesia, cancer na pala itong sakit na dinaraanan ko o pinagdaraanan ko. At isa na lang ang sigurado sa akin ngayon. Ang kailangan kong mabuhay para sa kinabukasan ng mga anak ko at para sa mga magulang ko. At kahit gaanong kalaking sakripisyo titiisin ko para sa kanila. Life is short. I want to be really happy. Pero wala akong idea kung paano. Siguro marami sa inyo manghuhusga sa akin sa mga maling desisyon ko sa buhay. Pero hopefully you will understand. And in life, we usually give all the love to our family, to the people that we love. And then, we will realize that nothing is left for ourselves. And we started to yearn for it and beg for others to love us back. Kaya ang payo ko rin sa inyo, love yourself more. So the more you love yourself, the more you can love others. Do not deprive yourself from the love that you truly deserve. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat po.